Ang huling araw ng taglamig sa Roma ay tila ba may daladalang pasaning hindi maipaliwanag. Mula sa bintana ng maliit na silid sa likod ng Domus Sanctae Marcae, tanaw ni Papa Gregorio ang mga ulap na tila naglalakad sa kalangitan, mabigat, abuhin, at may dalang babala. Sa kanyang kandungan, isang makinilyang luma ang walang tigil sa pagtunog. Tila bawat letra'y inukit hindi lamang sa papel, kundi sa kanyang konsensya. Hindi ko ito isinulat upang manakot, bulong niya sa sarili, habang dinidiin ang letrang E, isinusulat ko ito upang gisingin sila. Sa labas, maririnig ang banayad na yabag ng mga bantay, ang pag-ugong ng hangin, at paminsan-minsan, ang kampana ng St. Peter's na tila sumusunod sa tibok ng puso ng matandang Santo Papa. Sa kabilang bahagi ng syudad, sa isang maliit na istasyon ng Radyo Katoliko, tumutugtog ang isang klasikong awit ng Gregorian chant. Ang host, si Sister Lilia, ay tahimik na nagbabasa ng isang lumang sulat na natanggap mula sa Vatican Archives, isang dokumentong hindi pa niya lubos maintindihan, ngunit dama niyang may bigat itong dala. Bakit ngayon lang ito ipinadala sa akin? Tanong niya sa sarili. Hindi siya kilala. Hindi siya mataas na madre. Isa lamang siyang simpleng tagapagsalita ng pananampalataya. Ngunit bakit siya? Samantala, sa loob ng Vatican, isang pulong ang isinasagawa ng palihim. Sa loob ng isang silid na hindi tinatawag sa pangalan, kundi sa katahimikan, 5 matataas na kardinal ang nag-uusap. Gregorio ay nagsusulat, sabi ng isa, malalim ang boses. At hindi natin alam kung hanggang saan siya aabot. Baka panahon na para tayo ang kumilos, ani ng isa pa. Bago pa niya ibunyag ang hindi dapat. Isang saglit ng katahimikan ang sumunod. Lahat sila'y nakatingin sa isang larawan ng lumang monasteryo, kung saan pinaniniwala ang itinago ang lihim. Bumalik tayo sa silid ng Papa. Habang pinapainit niya ang tsokolate sa tasa, biglang bumukas ang pinto. Isa sa mga paborito niyang katulong, si Padre Mateo, ang pumasok. Santo Papa, anya, nakatanggap po tayo ng liham mula sa Lisbon. Galing kay Sister Lilia. Napakunot no si Gregorio. Sister Lilia. Opo. Sinasabi niyang may hawak siyang dokumentong may koneksyon sa Fatima. At mukhang bahagi ito ng sinulat ni Lucia. Hindi pa nailalathala. Tumigil si Gregorio sa pagsubo ng tsokolate. Ipadala siya rito. Agad. Huwag sabihan ang sinuman. Habang inihahanda ang paglalakbay ni Sister Lilia, pinuno ng tanong ang kanyang isip. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa Vatican, pero isang pakiramdam ng pangungusap ang bumalot sa kanya na ang kanyang mga susunod na hakbang ay babago ng higit pa sa kanyang buhay. Baka pati ng kasaysayan ng simbahan. At sa mismong gabing iyon, habang siya ay nagdadasal sa kapilya ng kanilang kumbento, isang bulong ang narinig niya. Hindi ito guni-guni, ni hindi rin ito bunga ng pagod. Isang pamilyar na tinig, mahina ngunit malinaw. Ang lihim ay hindi isang kwento. Ito ay babala. At ang oras ay papalapit na. Kinabukasan, dumating si Sister Lilia sa Roma. Tahimik ang kanyang pagsalubong. Walang bantay. Walang seremonya. Isang itim na kotse lamang ang sumundo sa kanya at dinala siya sa isang pintuang bakal na walang palatandaan. Pagbukas nito, isang makipot na daan pababa. Lumamig ang paligid. Parang may multo ng nakaraan na sumalubong sa kanya. Sa dulo, naroon si Papa Gregorio. Salamat at dumating ka, anak, wika niya habang pinauupo siya sa harap ng lumang mesa. Tahimik si Lilia, ngunit hindi takot. Kayo po ang sumulat ng sulat. Hindi, sagot ng Papa. Ako ang dahilan kung bakit isinulat ito. At marahil ikaw ang dahilan kung bakit ito hindi na kayang itago. Sa sumunod na oras, ibinaba niya sa kanya ang kasaysayan ng 3 lihim. Ang una, isang tanawin ng kawalang hanggan kung saan ang mga kaluluwa ay nalulunod sa apoy. Ang pangalawa, isang pahayag ng darating na digmaan at ng paglaganap ng isang malamig na pananampalatayang walang Diyos. At ang pangatlo, hindi pa niya binabanggit. Ano po ang ikatlo? Tanong ni Sister Lilia. Tumingin ang Papa sa bintana. Hindi ko masabing ako ang makakapagsabi niyan. Bakit po? Kasi ang ikatlong lihim, bulong niya, ay hindi isusulat sa papel. Ito ay nangyayari na. Hindi ko masasabing ako ang makapagsasabi niyan, bulong ni Papa Gregorio, ang tinig niya ay tila punit sa hangin ng hating gabi. At sa katahimikang iyon, sa pagitan ng kanyang huling salita, at ng tanong na hindi nasagot,
lumipad ang isip ni Sister Lilia, parang ginising ng isang tinig na matagal ng tulog. Portugal, 1917. Sa gilid ng isang nayon na halos hindi makita sa mapa, 3 munting anino ang naglalakad sa ilalim ng araw. Ang hangin ay amoy damot lupa, at ang mga tupay tahimik na kumakain sa damuhan. "Lucia, bilisan mo naman," sigaw ng batang si Francisco, habang humahabol sa kanyang pinsan na mas mabilis maglakad. "May nakita akong palaka kanina sa ilog, baka andun pa." Si Jacinta, ang pinakabata sa 3, ay natatawa lamang. "Palaging palaka. Baka naman anino lang ulit yon." Ngunit si Lucia, 11 taong gulang, ay hindi nakitawa. Ang kanyang mga mata ay seryoso, parang may bigat na hindi alam ng kanyang edad. "May kakaiba sa araw na to," mahina niyang wika. "Parang may naghihintay." Bandang tanghali, habang sila'y nagpapahinga sa ilalim ng isang puno ng azinhera, isang liwanag ang biglang sumiklab sa langit, hindi tulad ng araw, at hindi rin kidlat. Isa itong liwanag na tila nagmumula sa gitna ng hangin mismo. Napatayo si Jacinta at napahawak sa kamay ni Lucia. Si Francisco naman ay tumigil sa pagtugtog ng plauta at napatingin pataas. Sa harap nila, lumitaw ang isang babae, nakaputi, maliwanag ang mukha, ngunit hindi nakakasilaw. Ang kanyang mga mata ay mapayapa, ngunit malalim na malungkot. Hindi siya lumalakad, parang lumulutang lamang siya sa hangin. "Huwag kayong matakot," wika ng babae. Ang tinig niya ay parang hangin sa dapit hapon, malambot ngunit hindi mawawala. "Ako'y galing sa langit." "Nanginginig sa kaba?" Si Lucia ang unang nagsalita. "Ano po ang gusto ninyo sa amin? Nais kong kayo'y maging saksi. Ang mundo ay naliligaw. At kayo, sa kabila ng inyong kabataan, ay pinili upang makita ang totoo. Sa sumunod na buwan, tuwing ika-13 ng bawat buwan, bumabalik ang babae sa burol. Palihim na nakikipagkita ang 3, dahil ayaw ng kanilang mga magulang, at lalong ayaw ng paring si Padre Oliveira, ang kura ng kanilang baryo. Kalokohan, sigaw ng pari isang araw nang may makausap siyang nakarinig sa kwento. Pangarap lang ng mga bata. O gawa-gawa ng gutom. Ngunit habang patuloy ang mga aparisyon, napapansin ng buong baryo na may pagbabago sa 3. Si Francisco, na dating tahimik ngunit masayahin, ay naging mas madalas manalangin ng mag-isa sa simbahan. Si Jacinta, na mahilig sa laro, ay natutong mag-ayuno at umiiyak habang nagdadasal. At si Lucia siya'y tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang linggo. Sa ika-6 na pagkikita, ang babae sa liwanag ay hindi na lamang nagbigay ng mensahe, nagpakita rin siya ng tanawin. "Handa na ba kayo?" tanong niya. Walang sinuman sa kanila ang sumagot, ngunit ang kanilang paningin ay biglang natangay ng kakaibang liwanag. Sa isang iglap, tila binuksan ang langit o marahil, impyerno. Nakakita sila ng apoy. Hindi apoy ng kandila o kusina, kundi isang apoy na parang buhay, kumakain ng mga kaluluwa. Naririnig nila ang iyak, ang sigaw, ang walang humpay na paghingi ng tulong. Mga aninong nilalamon ng mga halimaw na may matang pulang-pula, mga mukhang hindi na tao. Sumigaw si Jacinta. Napatakbo si Francisco, ngunit hindi makalayo. Si Lucia ay nanigas, tila naipit sa pagitan ng dalawang mundo. At nang isara ng babae ang tanawin, umiyak silang lahat. Hindi dahil sa takot, kundi sa awa. "Bakit niyo po pinakita sa amin yon?" tanong ni Lucia sa gitna ng hikbi. "Dahil ito ang katotohanan," sagot ng babae. "At kayo ang kailangang magdasal para sa mga nawawala." Pagbalik sa nayon, hindi nila agad sinabi ang nakita. Ngunit hindi na sila katulad ng dati. Si Jacinta ay natutong mag-alay ng sakit, ang kanyang mga laruan ay binenta, at ang pera ay ipinambili ng pagkain para sa mahihirap. Si Francisco ay halos araw-araw na sa simbahan, tahimik, walang reklamo. Si Lucia ang tumanggap ng pinakamabigat na papel, siya ang inatasang itago at isulat ang mga detalye ng mga pangyayari. At habang sila'y nagbabago, ang mundo ay nanatiling abala. Ang mga mayayaman ay nagkakagulo sa lupa at ginto. Ang mga politiko ay nagtatalo sa mga hangganan. Ang simbahan ay hati-hati sa kung dapat bang paniwalaan ang 3 bata. Isang gabi, habang nagdarasal sa kanyang silid, narinig ni Lucia ang tinig sa kanyang isip. Hindi iyon ang tinig ng babae sa liwanag, kundi parang mula sa malayo, malalim at mapagmasid. Ang unang lihim ay para sa mundo. Ngunit kakaunti lang ang tumingin. Sa mga susunod na taon, ang mga bata ay pinagpiestahan ng mga tagahanga at kritiko.
May mga dumayo upang makakita ng milagro at may mga sumigaw ng pandaraya. Ngunit sa kabila ng kaguluhan, patuloy ang pagpapakita. At sa likod ng bawat pagdalaw, mas lalo pang lumalalim ang misteryo. Roma, kasalukuyan. Biglang bumalik ang isip ni Sister Lilia sa kasalukuyan. Nakatingin siya kay Papa Gregorio na tahimik na tinatapos ang isang tasa ng tsaa. Hindi po sila pinaniwalaan, mahinang sabi ni Lilia. Hindi, tugon ng Papa. Dahil ang totoo ay laging nakakagambala. Mas madaling paniwalaan ang kwento kaysa sa panawagan. Tumayo si Gregorio at binuksan ang isa pang drawer. Mula roon, inilabas niya ang isang sulat na may luma at kupas na tinta. Isinulat ito ni Lucia, Anya. Pero hindi ito bahagi ng mga publikong dokumento. Ito ay para sa kanyang tagapagmana. At ako ay pinili. Tahimik si Lilia. Ano po ang laman? Tanong niya sa huli. Hindi sumagot si Gregorio. Sa halip, iniabot niya ang liham. Basahin mo. Ngunit tandaan mo ang ikalawang lihim ay hindi lang tungkol sa digmaan. Ang liham ni Lucia ay hindi kagaya ng mga naunang dokumento. Ang sulat kamay ay hindi maayos, parang isinulat habang nanginginig o pinipigilan ang sarili. May mga salita na parang binura, pero makikita pa rin kung titingnan ng mabuti. Ang papel, manipis at may amoy ng kahon na hindi nabuksan sa loob ng maraming taon. Binasa ni Sister Lilia ng marahan ang bawat linya. Tahimik lang si Papa Gregorio, nakaupo sa silya, nakatanaw sa kisam na parang binabalikan ang panahong matagal nang lumipas. Ipinahayag sa amin ng Birheng Maria, basahin ni Lilia, na kung hindi magbabalik loob ang sangkatauhan sa Diyos, isang mas malawak na digmaan ang sasabog higit pa sa anumang nakita ng mundo. Tumigil siya sa pagbasa. Ito po ba ang pangalawang lihim? Tumango ang Papa. At hindi lang iyon ang bahagi ng mensahe. Pakinggan mo ang kasunod. Nagpatuloy si Lilia habang dahan-dahang binabasa ang sulat. Ang kasalanan ay kakalat gaya ng usok, dahan-dahan, walang amoy, ngunit mapanira. Mula sa silangan ay babangon ang isang doktrinang walang puso na magpapanggap na kalayaan, ngunit magbubunga ng kadiliman. Papalitan ng mga batas ang mga panalangin at tatawanan ang mga sakramento. Ang pananampalataya ay huhusgahan na parang ideolohiya. Hindi na makagalaw si Lilia. Parang may malamig na kamay na humawak sa kanyang bato. Komunismo, sabi niya mahina. Ito po ang sinasabi rito, hindi ba? Isa yon sa mga anyo, sagot ni Gregorio. Ngunit higit pa roon, ito ay babala sa pag-alis ng Diyos sa puso ng tao. Muling bumalik ang kwento sa nakaraan. Taong 1941. Si Lucia, ngayon ay madre na sa isang kumbento sa Espanya, ay muling tinanong ng mga otoridad ng simbahan na ipaliwanag ang mga lihim. Ngunit may isang bahagi ng kanyang salaysay na hindi kailanman isinapubliko. Isang kardinal, si Monsignor Valente, ay pinadala upang kunin ang detalyadong ulat mula sa kanya. Madre Lucia, sabi ng matandang opisyal habang tinatapik ang makapal na Biblia, hindi ka pa rin ba handang sabihin ang buong nilalaman ng pangalawang mensahe? Tumingin si Lucia sa kanyang mga kamay, magaspang at may galos mula sa paulit-ulit na pag-aayuno. Hindi ako ang hindi handa, Monsignor. Kayo po ang hindi pa handa makinig. Natahimik ang pari. Bakit mo nasasabi yan? Dahan-dahang tumingin si Lucia sa kanya. Sapagkat hindi ito tungkol sa digmaan sa labas. Ito ay tungkol sa digmaan sa loob ng simbahan, sa loob ng mga kaluluwa, sa loob ng bawat leader ng pananampalataya. Sa Roma, habang pinagtatalunan ng mga kardinal ang pagbubunyag ng nilalaman, isa sa kanila, si Cardinal Sforza, ay nagsalita sa isang pulong. Kung ilalabas natin ito ngayon, sa panahong ito ng pagkakagulo sa Europa, isipin niyo ang magiging epekto. Pananabik, takot, rebelyon. Hindi pa ngayon. Ngunit hindi ba tungkulin natin na magsabi ng totoo? Tanong ng isang mas batang obispo. Ang katotohanan ay may oras, sagot ni Sforza. At minsan, ang pananahimik ay anyo rin ng awa. Dito nagsimula ang panibagong kabanata ng pagtatago. Pinayagan si Lucia na isulat ang isang bersyon ng mensahe na magiging pampubliko, naglalaman ng babala tungkol sa digmaan, at ang panawagan sa konsagrasyon ng isang bansa sa Inmaculado Corazon ni Maria. Ngunit ang talagang nakakagimbal, ang mga linyang tumutukoy sa pagguho ng pananampalataya, ay nanatiling sarado sa isang sobre. At doon, nagsimula ang alamat ng mga salitang itinago.
Hindi ba ito parang pagtataksil? Tanong ni Lilia matapos basahin ang liham. Sa iba, sagot ni Gregorio. Ngunit ang simbahan ay may kinatatakutan na higit pa sa digmaan. Ano po yon? Ang pagkawasak ng loob. Tumahimik si Lilia. Tumingin siya sa bintana ng opisina ng Papa. Sa kabila ng pader ng Vatican, naroon ang mundo, modernong gusali, trapiko, ingay ng teknolohiya. At sa tingin nyo, nangyayari na ito? Tanong niya. Hindi lang ito nangyayari, bulong ni Gregorio. Matagal na itong nangyari. Ngayon lang natin nararamdaman ang mga sugat. Lisbon, 1957. Isang lihim na pagpupulong ang naganap sa isang lumang monasteryo. Naroon ang kinatawan ng Santo Papa, isang kinatawan ng serbisyo paniktik ng simbahan, at ang tagapag-ingat ng mga dokumento ng Fatima. Sa harap nila, isang kahon na gawa sa kahoy ng olivo. Sa loob, isang sobre na may selyong wax, at ang nakasulat sa itaas. Upang buksan lamang sa taong 1,960 o sa sandaling ito ay magiging malinaw sa mundo. Hindi pa ngayon, sabi ng nakatatandang obispo. Ang mundo ay masyado pang bata upang tumanggap ng sarili nitong multo. Bumalik si Lilia sa sulok ng silid ni Gregorio. Bitbit pa rin niya ang liham ni Lucia. Kung ipinagpaliban nila ang pagsasabi ng katotohanan noon, anya, bakit kayo naiiba? Tumingin si Gregorio sa kanya. Dahil ang pagsasabi ng totoo ay hindi laging pakikipagdigma. Minsan, ito ay pag-ibig. At sa gabing iyon, habang nagpapahinga si Lilia sa kanyang silid panauhin sa loob ng Vatican, hindi siya makatulog. Muli siyang binalikan ng tanong. Ang pananampalataya ba ay nawawala o tahimik na pinapatay? Sa labas, ang kampana ng simbahan ay muling tumunog. Ika-3 ng madaling araw. Isang panibagong araw. Isang bagong kabanata sa kasaysayan na sinulat hindi sa tinta, kundi sa puso ng mga handang makinig. Roma, Enero 1960. Ang Vatican ay tila isang tanghalan ng katahimikan, hindi dahil sa kapayapaan, kundi sa dami ng lihim na bumabalot sa paligid. Sa isang silid sa loob ng Palasyo Apostoliko, 4 na lalaking nakasuot ng sutana ang nakaupo sa paligid ng mesa. Nasa gitna nito ang isang sobre, makapal, kulay garing, at may pulang selyo na hindi pa nabubuksan mula noong ito'y ipasa sa Roma ilang taon ang nakaraan. 1960, sabi ng pinakamatandang kardinal sa silid, si Cardinal Donati. Ito ang itinakdang taon. Ngunit sino ang magtatanggal ng selyo? Tahimik ang tatlong iba pa. Ang pangalan ng sobre ay sinundan ng isang babala. Upang mabuksan lamang sa panahong ito ay makikita na ng mundo ang sarili sa liwanag ng kanyang laman. Sa kabilang dako, lumalaki ang ingay sa labas ng mga pader ng simbahan. Mga teologo, manunulat, at karaniwang mananampalataya ang nagtatanong, ano ba talaga ang nilalaman ng ikatlong lihim? Sa mga pahayagan sa Europa, lumalabas na ang mga espekulasyon, propesya ng pag-atake sa Santo Papa. Isang babala ng pagkawasak. O hula ng pagtataksil mula sa loob ng simbahan. Sa silid na yon sa Roma, pinasok ni Monsignor Varela ang mga dokumento. Mayroong 2 bersyon, anya habang nilalatag ang mga papel. Ang opisyal na para sa mundo. At ang isa ang sinulat ni Lucia ng palihim. Ang alin ang hawak natin ngayon? Tanong ng batang obispo. Totoo. Ang orihinal. Isinulat sa ilalim ng utos at panata. Ngunit ayon sa kanya, ito ay hindi para sa mga mata ng lahat, hindi pa. Muling lumutang ang tanong, handa na ba ang mundo? Sa labas ng Vatican, pinipilit ng media ang simbahan na magsalita. Isang kilalang teologong Aleman, si Father Anselm Breber, ang naglathala ng isang artikulo. Ang ikatlong lihim, sa aking palagay, ay hindi lamang tungkol sa sakuna, kundi sa pagbagsak ng katotohanan. Isang pananampalatayang mapapalitan ng kultura ng sarili at kapangyarihan. Nag-viral ang pahayag. Sa mga parokya sa buong Europa, ang mga tao'y nagdarasal ng rosaryo sa harap ng mga altar, umaasang marinig ang pahayag ng Santo Papa. Ngunit walang dumating. Sa loob, isang masalimuot na labanan ang nagaganap. Kung ito ay propesya ng isang trahedya, dapat bang ilihim ito sa mga tapat? Tanong ni Donati. Kung ito ay ukol sa pagkasira ng simbahan, sa pananampalataya, sa krisis mula sa loob, anong mangyayari kung ilalabas natin ito? Sagot ni Cardinal Leon. Panic. Huwag tayong magkunwaring hindi natin naiintindihan ang epekto. Lucia, sa kanyang kumbento sa Coimbra, ay walang kaalam-alam sa diskusyong nagaganap.
Ngunit may nararamdaman siyang mabigat sa puso. Minsan sa gabi, naririnig niya sa panalangin ang parehong tanong mula sa langit. Sila ba'y natatakot sa kasalanan o sa katotohanan? Pebrero 1960. Sa isang lihim na memo mula sa opisina ng Papa, inilabas ang desisyon, ang nilalaman ng lihim ay hindi ilalathala. Ang kalikasan ng dokumento ay nangangailangan ng higit pang discernment. Ilang linggo pagkatapos, sa isang maikling pahayag sa radyo, binasa ng isang tagapagsalita ang opisyal na paninindigan. Walang elemento sa dokumento na maaaring ituring na kinakailangang ihayag ngayon. Ang simbahan ay patuloy sa kanyang misyon sa kabila ng haka-haka. Hindi nasiyahan ang mga tao. Parang binigyan sila ng tanong, ngunit walang kasagutan. Parang binuksan ang pinto, ngunit may harang pa rin sa loob. 1962. Muling nagtipon ang mga opisyal sa isang maliit na silid sa loob ng Vatican Library. Doon, ang dokumentong tinatakan ay ibinalik sa kanyang lalagyan. Selyado. Tinago sa isang kahon na may marka, Subsecreto Pontificio. Sa mga darating na taon, bihira na lang itong mababanggit. Ang ilang kardinal ay lumipat sa ibang misyon. Si Lucia ay tumahimik. At ang lihim, muling naging anino, isang bulong na hindi mapatigil. Kasalukuyan, Vatican. Tahimik si Sister Lilia matapos basahin ang mga ulat. Hawak niya ang mga kopya mula sa arkibo, pinahiram pansamantala ng Papa. Nakaupo siya sa loob ng isang maliit na aklatan, isang kandila lang ang liwanag. Pumasok si Gregorio, dala ang isang simpleng tsaa. Hindi ako naroroon noong 1960, wika niya. Ngunit naramdaman ko ang bigat ng desisyong iyon sa loob ng maraming taon. Hindi ito simpleng takot. Ito ay tanong kung alin ang mas mahalaga, ang liwanag ng katotohanan o ang katahimikan ng pananampalataya. Tumingin siya kay Lilia. Ikaw, sa palagay mo ba dapat itong ilantad noon? Matagal bago siya sumagot. Kung alam ng mga tao ang panganib, baka sila'y nagbago. O baka sila'y natakot lang. Ngumiti si Gregorio. At iyan ang tanong na hanggang ngayon wala pang sagot. Sa labas ng silid, nagpatuloy ang katahimikan ng Vatican. Ngunit sa ilalim ng marmol, sa likod ng selyadong sobre, may panibagong apoy na unti-unting lumiliyab, hindi apoy ng parusa, kundi apoy ng pagtatanong. At sa gitna ng lahat ng ito, ang isang tanong na bumubulong sa mga dingding ng simbahan. Ang lihim ba ay para sa isang panahon? O ito ay para sa lahat ng panahon? Sa likod ng mga selyado't mararangyang pader ng Vatican, ang mundo ay patuloy na gumugulong, mabilis, magulo, at tila wala nang kinikilalang sentro. Lumipas ang mga dekada. At kung noong 1960 ang simbahan ay takot sa gulo, ngayon, tila ang gulo mismo ang bumalot dito. Hindi na lihim ang krisis. Mga iskandalo sa mga dioceses. Pagkakahati ng mga obispo sa mga isyu ng moralidad. Mga batang hindi na marunong magdasal. At sa mga altar, kung minsan, katahimikan na lang ang naroroon. Hindi ang katahimikan ng pagninilay, kundi ang katahimikan ng kawalan. Si Sister Lilia, ngayon ay nasa isang universidad sa Barcelona, ay nagsasaliksik sa isang tesis, ang propesya bilang pagsasalamin ng panahon. Hindi na siya ang parehong madre na nagdalang takot sa lihim. Siya na ngayon ay dalubhasa sa teolohiya ng pahayag. Ngunit ang tanong ay nanatili. Isang hapon, habang binubuklat ang mga lumang aklat sa silid-aklatan ng Dominicans, may nakita siyang artikulo ni Father Anselm Greber, na una niyang narinig noong siya ay nasa Roma. May isang linya doon na tumama sa kanya. Ang mga sakuna ay hindi parusa mula sa langit, kundi pagsasalamin ng mga sugat ng mundo na ayaw magpagamot. Lumipad ang kanyang isipan. Ang digmaan sa silangan. Mga batang patay sa gitna ng kalsada. Ang pandemya, kung saan milyon ang namatay nang hindi man lang nabasbasan. Ang mga simbahan na naging testing center. Ang mga pari na natutong magmisa sa harap ng mga screen. Hindi ba ito ang sinabi noon sa lihim? Isang ideolohiyang magpapanggap na pag-asa, ngunit aalisin ang Diyos sa gitna ng pag-iral ng tao. Habang siya ay nasa pananaliksik, isang dokumentong declassified mula sa Vatican Archives ang nailabas, panandalian lamang bago ito muling binawi. Mabuti na lamang at naisave ni Lilia ang kopya. Ang dokumento, may petsang 1982, ay isang tala mula sa isang kardinal na nag-ulat kay Papa Juan Pablo ukol sa mga palatandaan ng espiritual na pagguho. Nakasaad dito,
May mga parokya na hindi na nagtuturo ng kasalanan. Mga obispo na itinuturing ang sakramento bilang simbolo na lang. Ang kabataan ay pinapalaki sa konsepto ng kalayaan na walang kabanalan. At sa mga seminarista, dumadami ang mga nagsusundalo ng pananampalataya para sa posisyon, hindi para sa misyon. Sa huling linya, ito ba ang ikatlong lihim na matagal nang tinatanggihan? Hindi ko alam. Pero ito ang mukha nito ngayon. Hindi makatulog si Lilia ng gabing iyon. Tinawagan niya si Padre Mateo, ang dating tagapaglingkod ni Papa Gregorio. Padre, bulong niya sa telepono, alam ko na kung bakit hindi nila kayang ilabas ang buong mensahe noon. Ano ang nakita mo? Ang lihim hindi na kailangan ng salita. Ito ay lumalakad sa mga lansangan. Tumatayo sa altar. Nasa mga litanya na hindi na dinidinig. Sa kabilang panig ng mundo, isang obispo sa Timog Amerika ay binatikos sa pagtutol sa bagong patakaran sa simbahan. Sa kanyang liham, sinabi niya, kung ang simbahan ay magsisimba para sa mundo, ngunit kalimutan ang langit, sino pa ang magdadala ng liwanag? Sa Europa, lumalaganap ang paniniwala sa espiritualidad na walang relihiyon. Sa halip na panalangin, pagmumuni. Sa halip na pagsisisi, pag-accept sa sarili. Sa halip na Diyos, enerhiya. Lahat ito'y tila refleksyon ng ikatlong lihim na hindi pa binabasa ng publiko, pero ngayon, mararamdaman. Sa Roma, sa isang lihim na pagpupulong ng mga kardinal, tinalakay ang pagtaas ng apostasya, ang tahimik na paglayo ng mga mananampalataya mula sa simbahan, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa panlalamig. Hindi sila umaalis para sumama sa iba, sabi ng isang arsobispo. Umaalis sila kasi wala na silang nararamdaman dito. Mas masahol pa yon, tugon ng isa pa. Kasi nangangahulugan iyon na ang apoy ay wala na. Balik kay Lilia, may isang estudyanteng nagtanong sa kanya matapos ang kanyang lektura. Ma'am, kayo po ba ay naniniwala sa ikatlong lihim ng Fatima? Napangiti si Lilia at marahan siyang umiling. Ang tanong ay mali. Bakit po? Hindi na mahalaga kung maniwala ako. Ang tanong ay nakikita mo ba ito? Lumipas ang mga linggo. Si Lilia ay pinadalhan ng liham mula sa Vatican. Isang piraso ng dokumento, hindi opisyal, walang lagda, ngunit malinaw ang pinanggalingan. May isang pangungusap lamang. Kung ang liwanag ng simbahan ay manghina, ang mundo ay tuluyang mapupuno ng dilim. Sa huling bahagi ng kanyang bagong isinulat, inilagay niya ang linyang iyon bilang epigrafe. At sa kanyang huling talata, marahil ang lihim ay hindi na dapat panghintayin ibunyag. Marahil, ito ay kailangang tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya, panalangin, at pagbabalik loob. Dahil ang tunay na babala ay hindi nakasulat sa papel, kundi sa ating panahon. Sa isang maliit na simbahan sa Portugal, isang batang babae ang nagrosaryo ng mag-isa. Hindi niya alam ang buong kasaysayan. Hindi niya alam kung sino si Lucia o ano ang ikatlong lihim. Pero sa gitna ng katahimikan, sa harap ng imahe ng Birheng Maria, sinabi niya ang isang panalangin. Panginoon, kung ikaw ay nalilimutan ng marami, ako'y narito. At ako'y natatandaan ka. Sa sandaling iyon, marahil ang lihim ay nagliwanag muli. Sa loob ng kapilya ng St. Damasus, kung saan kadalasang nagsisimba si Papa Gregorio tuwing madaling araw, hindi na maikakaila ang bigat ng bawat hakbang niya patungo sa altar. Hindi ito dulot ng edad o sakit, bagkus, ng isang pasaning hindi nakikita ng mata, ngunit dama sa bawat salita ng kanyang homilya. Ang pananampalataya, wika niya sa ilang madre at pari na naroon, ay hindi isang dekorasyon. Ito'y apoy. At ang apoy, kapag hindi na pinakain, ay unti-unting namamatay. Tahimik ang lahat. Hindi ito ang karaniwang sermon. May kirot. May diin. At may babala. Marami sa atin, dagdag niya, ay naglalakad sa gitna. Nasa simbahan, ngunit walang sigasig. Nagsisimba, ngunit walang relasyon. Nananahimik, pero hindi dahil sa dasal, kundi dahil sa takot. Isang madre sa likod ang napaluha. Hindi dahil sa ganda ng mensahe, kundi dahil alam niyang totoo ito. Sa mga sumunod na linggo, sunod-sunod ang mga homilya ng santo, Papa na tila lumalapit sa isang matagal nang tinatago. Hindi niya tuwirang binanggit ang Fatima, ni ang mga lihim, ngunit malinaw ang tono. Ang simbahan ay hindi guguho mula sa labas. Guguho ito kung tayo mismo ang tumalikod sa liwanag. Mula sa mga katedral ng Amerika hanggang sa mga simbahan sa Afrika, naririnig sa livestream ang bawat salita.
At sa bawat misa, may nadaragdag na tanong sa isip ng mga tagapakinig. Ano ang sinusubukang sabihin ng Papa? Hindi nagtagal, naramdaman ang alingasngas sa loob ng kurya. Masyado na siyang lantad, bulong ni Cardinal Moncheri sa isa pang arsobispo sa isang closed-door meeting. Hindi pa rin ba sapat ang mga iskandalo? Gusto pa ba nating magliyab ang mga katedral sa mga lansangan? Mabigat ang sinasabi niya, sagot ng isa, pero baka ito ang kailangan. Matagal na tayong nanahimik. Nananahimik dahil hindi lahat ng apoy ay dapat sindihan. May mga lihim na nananatiling lihim hindi dahil sa takot, kundi dahil sa awa. Baka hindi na awa ang kailangan, singit ng mas batang obispo. Baka ang kailangan na natin ay katotohanan. Sa personal niyang journal, isinulat ni Gregorio, "Hindi ako propeta. Ngunit ramdam ko na ang pananahimik ay hindi na nakabubuti. Hindi ako nilikha upang protektahan ang imahe ng simbahan. Tinawag ako upang gisingin ito kahit pa sa sakit." Pinirmahan niya ito ng kanyang tunay na pangalan, Marco Enzo Giordano, ang dating batang anak ng tagapulid ng tren sa Palermo. Lahat ng kanyang pinanggalingan ay simpleng buhay. Pero ngayon, nasa gitna siya ng pinakamaselan na labanan ng kanyang panahon. Isang gabi, habang naglalakad siya sa hardin ng Vatican, sinabayan siya ni Sister Lilia. Hindi siya nagsalita agad. Nag-antay siya na ang Papa mismo ang magsimula. "Alam mo ba, Lilia," wika niya, "nung ako'y obispo pa sa Buenos Aires, may isang bata na lumapit sa akin matapos ang misa." "Bakit po?" tanong ng madre. Tanong niya sa akin, "Obispo, bakit mas maraming pari ang mas takot magsabi ng totoo kaysa gumawa ng mali?" Natawa siya, pero may luha sa mata. Hindi ko nasagot. "Ngayon po, masasagot niyo na ba?" Hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa langit. "Baka hindi ko kailangang sagutin. Baka kailangan ko na lang itama." Ngunit ang pagkilos niya ay hindi tinanggap ng lahat. Sa mga susunod na araw, may lihim na memorandum na kumalat sa Vatican, pansamantalang pigilin ang publikasyon ng mga bagong homilya ng Santo Papa kung ito ay hindi pa naaprubahan ng sekretariat. Isang anyo ng sensura, hindi direktang pagbabawal, kundi malambot na pagkontrol. Hindi ito bago. Pero ngayon, may kakaibang takot sa tono nito. Samantala, si Sister Lilia ay nagsimulang makatanggap ng mga liham, hindi lang mula sa mga pari o madre, kundi pati sa mga laiko, mga estudyante, at maging sa mga dating Katoliko na muling nagising ang interes sa pananampalataya dahil sa mga salita ng Santo Papa. Isang babae mula sa Pransya ang sumulat. "Matagal ko nang iniwan ang simbahan. Pero nitong linggo, narinig ko ang misa ni Papa Gregorio. At bigla akong napaiyak. Hindi ko alam kung bakit. Pero pakiramdam ko may bumalik. Ang epekto ay totoo. Ngunit sa mga mata ng ilang leader, ito ay panganib. Sa isang pagpupulong, isang kilalang kardinal ang nagbabala, kung patuloy ito, magbubukas tayo ng pinto sa kaguluhan. Maraming hindi handa sa mga katotohanan. Hindi natin kayang gisingin ang lahat sabay-sabay. Baka hindi lahat kailangang gisingin," wika ng isang tahimik na obispo. "Baka sapat na ang mga handang makinig." Sa kanyang susunod na homilya, sa araw ng Linggo ng Pagkabuhay, punong-puno ang St. Peter's Square. Daan-daang libo ang dumalo, milyon ang nanood online. At sa gitna ng lahat, sinabi ni Papa Gregorio, "Hindi ako narito upang akitin kayo. Narito ako upang ituro kung saan tayo nagkamali. Ang pananampalataya na hindi naglalakas loob ay pananampalatayang nabubulok." Tumahimik ang buong plaza. Ang simbahan ay tahanan. Ngunit kung ang tahanan ay may bulok na pundasyon, kailangan natin itong ayusin, hindi itago. Sa gabi ring iyon, sa kanyang opisina, may isang dokumento na inilapag sa mesa niya. Walang pirma, walang pangalan. Sa itaas lang, isang tanong. Hanggang kailan mo ilalaban ang katotohanan bago nila tuluyang isara ang iyong tinig? Tumayo si Gregorio. Tumingin sa krus sa dingding. At marahan niyang bumulong. Hanggang may isa pang nakikinig, hindi pa ako tapos. May mga panaginip na hindi mo basta-basta makalimutan. Sa isang gabi ng Oktubre, sa loob ng isang lumang kumbento sa Coimbra, Portugal, isang matandang madre na halos hindi na makalakad ay tinulungan ng dalawang baguhan upang bumaba papunta sa kanilang chapel. Habang nakaupo sa sulok, tila may narinig siyang tinig sa loob ng kanyang isipan, hindi mula sa labas, kundi mula sa isang alaala. Isulat mo, ngunit huwag mo munang sabihin. Hindi pa nila handa ang puso. Si Madre Amalia, dating katrabaho ni Lucia, ay matagal nang nanahimik.
Pero ngayon, ramdam niya, may mga bagay na kailangang lumitaw na muli. Samantala, si Sister Lilia ay bumalik sa Portugal upang sundan ang isa pang tanong, totoo bang may kulang sa lihim? Sa mga taon ng kanyang pananaliksik, may mga patunay siyang paulit-ulit na lumilitaw sa gilid ng kasaysayan, mga pahina na parang sinadyang mawala, mga sulat na hindi na ipadala, at mga testigong pinatahimik ng panahon. Sa kumbento ni Lucia, isang kahon ang ibinigay sa kanya ng isang nakatatandang madre. Marupok ang takip at may nakasulat sa gilid na halos mabura na. Non-kompleta, hindi kumpleto. Sa loob ng kahon ay ilang sulat, karamihan walang petsa, pirma, o direktang pagtukoy sa Fatima. Ngunit sa bawat papel may bigat. Ang mga salitang ginamit ay tila piniling mabuti, ngunit hindi para itago, kundi para protektahan. Isang sulat ang tumimo sa isip ni Lilia. Hindi ako natatakot sa mga bomba o digmaan. Ang mas kinatatakutan ko ay ang simbahang hindi nakilala ang sarili nito. Habang binabasa ito, naalala niya ang isang kwento ng isang teologo na minsang bumisita sa Roma noong dekada 80. Ayon dito, may isang bahagi ng lihim na hindi sinama sa bersyong inilathala noong taong 2000, hindi dahil sa nilalaman nitong makapinsala sa panlabas na mundo, kundi sa kaluluwang panloob ng simbahan. Isang bisyon ng isang papa na hindi pinatay ng bala, kundi ng katahimikan ng mga nasa paligid niya. Isang simbahan na unti-unting nawawala ng panlasa sa sarili nitong mga sakramento. Mga obispo na nagtatalo habang ang altar ay naiiwang walang kandila. Hindi ito opisyal. Walang lagda. Ngunit ayon sa tagapagkwento, ito ang ikalawang kalahati ng lihim, ang nawawalang piraso ng panaginip. Sa isang panayam kay Sister Rafaela, isang retiradong madre na minsang naging assistant ni Lucia, isang pangungusap ang nai-record ni Lilia. May sinabi si Lucia minsan habang nasa gitna ng panalangin. Sabi niya, hindi ako natatakot sa kamatayan. Pero natatakot ako sa simbahang nananahimik kahit mali na ang ginagawa ng ilan sa loob. Balik sa Roma, si Papa Gregorio ay nakatanggap ng lihim na ulat mula sa isang archivist na ipinadala niya sa Coimbra ilang buwan bago ang kanyang mga humilya naging matalas. Ang ulat ay maiksi ngunit malinaw. May dokumentong hindi isinapubliko. Hindi ito apocalyptic. Mas malala. Isa itong salamin. Sa isa sa mga pulong ng kurya, binanggit ni Gregorio ang posibilidad na muling buksan ang pagsusuri sa nilalaman ng tinaguriang kompletong lihim. Ngunit sinalubong siya ng katahimikan. Hindi ba tapos na yan? Tanong ng isa. Naipaliwanag na. Lahat ay tahimik na. Baka nga iyan ang problema, sagot ni Gregorio. Tahimik ang lahat. Pero hindi tahimik ang Diyos. Isang linggo matapos ang pulong, si Sister Lilia ay nakatanggap ng tawag mula sa isang hindi nagpapakilalang numero. May alam ka na, hindi ba? Tinig ng isang matandang babae. Sino po sila? Hindi mo na kailangang malaman. Pero kung gusto mong makita ang bahagi ng hindi isinama, pumunta ka sa Monte do Carmo, sa Capella da Viglia. Sa ilalim ng ikatlong kandila, naroon ang kopya. Nagpunta si Lilia. At totoo nga. Sa ilalim ng kandila, sa isang lihim na kompartamento ng altar, may envelope, kalahating sunog, ngunit nababasa pa. Hindi ito sinalyuhan ng Vatican, kundi parang isinulat para sa isang taong hindi nila pinayagan magsalita. Nang binasa ni Lilia ang laman, nanlumo siya. Sa isang panahon, darating ang sandaling hindi na makikilala ng mga anak ang tinig ng ina. At ang ina, bagamat umiiyak, ay mananahimik sa takot na itaboy. Darating ang gabi kung saan ang mga simbahan ay magbubukas ng ilaw, ngunit hindi upang sumamba, kundi upang aliwin. At sa altar, ang katahimikan ay hindi tanda ng kabanalan kundi ng pagkalito. Ito ba ang lihim? O bahagi lang ng mas malalim na sugat? Sa gabing iyon, sa silid niya sa Roma, tinawagan ni Lilia si Papa Gregorio. Holy Father, mahina niyang sabi, hindi na ito teorya. May papel. May patunay. Tahimik si Gregorio sa kabilang linya. Gaano ito kalinaw? Tanong niya. Hindi ito bangungot, santidad. Ito'y refleksyon. Kung ganoon, bulong ng Papa, baka ito na ang panahong hinintay ng lihim. Hindi para ilathala, kundi upang isabuhay. At ituwid. Sa sumunod na araw, isang sermon ni Gregorio ang isinapubliko sa kanyang personal na tala. Ang simbahan ay hindi guguho sa isang pagsabog. Guguho ito sa pagkalimot kung sino siya. Sa pagtatanggap ng lahat upang huwag lamang makagalit.
Sa pagpapalit ng krus ng pag-ibig sa krus ng kahinaan. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Ang liwanag ay hindi kailanman nawawala. Hindi ito namamatay. Minsan, natatabunan lang ng alikabok ng mga takot. Sa Monte do Carmo, si Lilia ay muling nagrosaryo, tulad ng batang nakita niya noon sa Portugal. Pero ngayon, hindi na siya nagtatanong kung ano ang lihim. Anggap na niya. Ang lihim ay hindi upang i-unlock. Ito'y upang gisingin. Hindi na bumababa si Papa Gregorio sa kapilya. Ang kanyang katawan ay naging mahina, mas mabilis siyang mapagod, madalas na ang ubo, at ang kanyang paningin ay lumalabo. Ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling malinaw, mas matalas pa nga, at puno ng mga salitang kailangang ipasa bago siya tuluyang manahimik. Isang gabi, habang ang mga ilaw ng St. Peter's ay patay na, pinatawag niya si Sister Lilia sa kanyang pribadong silid. Sa gitna ng mga aklat, lumang krusipiyo, at mga larawan ng kanyang mga magulang, nakaupo ang Papa sa isang silyang gawa sa kahoy ng olivo. Sa kanyang kandungan, hindi Biblia, kundi isang kwaderno, kayumangging balat, may pahinang bahagyang gusot sa gilid. Lilia, mahina niyang wika, sa mga araw na darating baka hindi na ako makapagsalita sa harap ng madla. Kaya isusulat ko ito. Hindi isang dokumento ng simbahan, kundi isang patotoo ng puso. Tahimik si Lilia. Umupo siya sa tabi at nagsimulang itala ang bawat salitang lalabas mula sa bibig ng pastol. Testamento ng isang papa. Mahal kong simbahan. Hindi ko kayo minahal bilang isang institusyon. Minahal ko kayo bilang katawan. Buhay. Nahihirapan. May pilat. May sigaw na hindi naririnig. May tibok na minsan ay naliligaw ng landas. Ngunit buhay pa rin. Kung ako'y tatanungin kung ano ang lihim ng pananampalataya, hindi ko kayo bibigyan ng propesya. Hindi ko kayo takutin ng mga tanawin ng impyerno. Hindi ko rin kayo aliwin ng mga pangakong mababaw. Sasabihin ko lang, ang tunay na panganib ay hindi ang darating, kundi ang nangyayari ngayon, ang unti-unting pagkabulag sa banal. Ang pagtanggap sa kasalanan bilang normal. Ang pagturing sa Diyos bilang opsyon. Habang binabasa ni Lilia ang kanyang itinatala, hindi niya namalayang tumutulo na pala ang luha niya. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumasalubong sa bawat pahina. Nagpatuloy si Gregorio. Ang mundo ay nalilito. Hati-hati, magulo, maraming boses, maraming ideolohiya. Ngunit hindi dahil sa kakulangan ng liwanag, kundi dahil pinikit na natin ang ating mga mata. Kapag ang kabutihan ay itinuring ng katawa-tawa, at ang kabanalan ay lipas na, sino pa ang magsasabi ng totoo? Kapag ang altar ay naging entablado, at ang sakramento ay naging simbolo lang, sino pa ang akyat na may takot sa Diyos? Nagpaos ang Papa. Sumandal siya sa upuan. Kinuha ni Lilia ang tasa ng tsaa na halos hindi na niya nauubos. Lilia, anya sa bahagyang ngiti, kung may natutunan ako bilang pastol ito yon, hindi mo kailangang sumigaw para gisingin ang isang kaluluwa. Kailangan mo lang magsindi ng liwanag sa tabi niya. Muling bumalik sa sulat. Hindi ako narito upang hatulan kayo. Ako rin ay makasalanan. Ngunit naniniwala ako na hindi natin kailangang maging perpekto para maging tapat. At hindi tayo kailangang maging banal para ipaglaban ang banal. Huwag na nating antayin ang pahayag. Huwag nating gawing paniniwalang pantasya ang mga babala. Narito na tayo. Narito na ang panahon ng pagpili. Hindi ito tungkol sa sikreto. Ito ay tungkol sa konsensya. Matapos ang ilang minuto ng katahimikan, humiling si Gregorio na dalhin sa kanya ang krusipiyo sa ibabaw ng kanyang mesa. Kinumusta niya ang katahimikan sa paligid bago muling nagsalita. Kung may isang bagay akong maiiwan sa simbahan, ito, ang pananampalataya ay hindi kayamanan upang itago sa mga vault ng doktrina. Ito ay apoy. At ang apoy, kailangang ilapit sa mga nagyelo. Sa kalayuan, ang mga kampana ng basilika ay tumunog 9:00 ng gabi. Sa labas, isang mahinang ulan ang bumagsak sa mga marmol ng Vatican. Ang ulan, wika ni Gregorio, ay parang awa ng Diyos. Hindi ito dumadating sa sigaw. Dumadating ito kapag tahimik na ang lupa at handa na itong sumipsip. Si Lilia ay hindi na nakapagsalita. Tila bawat salita ng Papa ay hindi para sa kasaysayan, kundi para sa mga kaluluwang nawalan ng direksyon. Muling bumalik sa sulat. Baka hindi natin kailangang marinig ang buong lihim para maintindihan ang misyon. Baka sapat na ang makita ang mundo sa liwanag ng pananampalataya.
At kapag nakita natin ang tunay na kalagayan, hindi na natin kailangan ng propeta para magsabi kung ano ang dapat gawin. Manalangin tayo. Magtapat tayo. Magpatawad tayo. Muling buhayin ang apoy. Bago matapos ang gabi, humiling ang Papa ng huling bagay. Basahin mo sa akin ang bahagi ng Ebanghelyo, Lilia, anya, yung kay Pedro. Kinuha ni Lilia ang Biblia at binasa. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Pakanin mo ang aking mga tupa. Napapikit si Gregorio. Huminga siya ng malalim. Sa tingin ko iyon lang talaga ang hinihingi sa atin. Pagkaraan ng ilang araw, ipinahayag ng Vatican na si Papa Gregorio ay pansamantalang magpapahinga mula sa mga pampublikong tungkulin dahil sa kahinaan ng katawan. Ngunit sa gitna ng mga haka-haka, isang bagong dokumento ang lumabas sa opisyal na site ng Vatican. Testamento ng isang pastol, walang eksenang dramatiko, walang pagsasabog ng lihim. Ngunit sa bawat talata, tila isang lihim ang hinahatid, hindi bilang revelasyon, kundi bilang pag-amin ng lahat ng matagal ng ayaw sabihin. Sa mga lansangan ng Rio, mga kapilya ng Kinshasa, simbahan ng Krakow, at mga kapilya sa mga bundok ng Pilipinas, nagsimulang basahin ito sa misa. At sa bawat pagbabasa, may mga mata ang napaluha. Hindi dahil sa sorpresa, kundi dahil sa paggising. Ang balita ay dumating habang tulog pa ang lungsod, pumanaw na si Papa Gregorio, ika-4 ng madaling araw, habang mahimbing na nakahimlay sa kanyang silid, hawak ang rosaryo sa kaliwang kamay at ang kanyang testamento sa kanan. Walang sirena. Walang alarma. Isang papa na lumisan na parabang isang pastol na, matapos mabilang ang kanyang mga tupa, ay tahimik na lumakad paalis sa lambak. Sa buong mundo, tila may humintong saglit. Sa São Paulo, isang driver ng bus ay pinahinto ang sasakyan para magdasal. Sa Manila, isang bata ang lumuhod sa harap ng altar ng paaralan at bumulong, "Salamat, Lolo Gregorio." Sa Mali, isang pari ang umatras mula sa isang pulong at umiiyak na nagrosaryo. At sa Vatican, nag-umpisa ang hindi maiwasang tanong, ano na ngayon? Si Sister Lilia, naroon sa huling oras ng Santo Papa. Hindi siya umiyak nang mamatay ito. Umiyak siya nang hawakan niya ang kwadernong naiwan ng kanyang guro. Doon niya naramdaman ang bigat ng lahat, ng mga lihim, ng mga tanong, ng mga tahimik na panalangin na hindi kailanman isinisigaw. Matapos ang ilang araw, isang espesyal na konsilyo ang itinawag. Hindi ito para sa eleksyon ng bagong papa, iyon ay susunod pa. Ito ay para talakayin ang pag-iingat o pagbubukas ng mga dokumentong iniwan ni Gregorio. Nagkaroon ng matinding pagtatalo. Buksan natin ang lahat, sabi ng isa. Wala nang dahilan para itago ang tinatawag na ikawalong bahagi ng lihim. Ang mundo ay hindi na inosente. Hindi, sigaw ng isa pa. Ang kanyang katahimikan ay sagrado. Huwag nating bastusin ang desisyong ginawa niya, isang desisyong ginabayan ng Espiritu Santo. Sa labas ng silid, sa mga lansangan ng ordinaryong buhay, ibang labanan ang nagaganap. Mga parokya ang nagsimulang magkaroon ng gabi ng katahimikan, isang misa na walang sermon, walang musika, tanging rosaryo at pagminilay. Sa mga tahanan, may mga pamilya na nagbalik sa dasal bago kumain. Sa mga eskwelahan, ilang guro ang nagsimula ng klase sa isang minutong katahimikan. Hindi nila inintay ang lihim. Sinimulan nilang isabuhay ang sagot. May mga tao rin, gaya ng dati, ang nagduda. Kung tunay ang lahat ng ito, bakit hindi diretsahang sinabi? Ngunit ang sagot ay hindi mula sa mga leader. Dumating ito mula sa isang lalaking walang pangalan, nakaupo sa bangketa, hawak ang maliit na placard. Ang katotohanan ay hindi laging sinisigaw. Minsan, ibinubulong lang sa mga handang makinig. Sa media, nagsulputan ang mga headline. Ang papa na nagpaiyak sa katahimikan. Ang lihim na hindi na kailangang sabihin. Misteryo ni Gregorio, buhay ba ang propesya? Ngunit habang abala ang mundo sa pag-aninag ng kwento, may mas tahimik na kilusan na bumangon, ang pagbabalik ng pananampalatayang payak. Sa isang maliit na bayan sa Lebanon, isang pari ang muling isinulat ang kanyang homilya. Hindi na ito tungkol sa kasaysayan ng simbahan o sa dogma. Sinimulan niya ito ng, baka kaya tayo tinatawag ngayon ay hindi para maintindihan ang lahat, kundi para manalangin sa gitna ng hindi natin nauunawaan. Sa Vatican Archives, si Lilia ay muling bumalik sa silid ng mga lihim. Sa tabi ng isang estante, may isang lumang kahon, walang pangalan. Doon niya inilagay ang natitirang mga dokumento ng Papa. Isinara niya ito. Tinapik ng marahan.
Hindi niya ito isinara upang itago. Isinara niya ito bilang simbolo na ang tunay na halaga ng isang lihim ay hindi sa pagsigaw nito, kundi sa pagtugon dito. Bago siya lumabas, napatingin siya sa kisam ng silid, isang ukit ng mga anghel, lahat ay may hawak na trompeta, maliban sa isa. Nakababa ang kanyang instrumento, ngunit nakatitig sa lupa. Tahimik. Parang si Gregorio. Pagkalipas ng isang buwan, sa misa para sa ika-negatibo, 40 araw ng pagkamatay ng Papa, ang bagong tagapagsalita ng Vatican ay nagsalita sa harap ng milyong manonood. Hindi natin kailanman masasabing alam natin ang buong lihim. Baka nga, wala nang kailangang malaman. Dahil sa kanyang buhay, itinuro sa atin ng ating yumaong santo, Papa, na ang Diyos ay hindi palaging dumarating na may kulog at kidlat. Minsan, dumarating siya sa pagitan ng ating mga salita, sa ating pananahimik, sa ating panalangin, sa ating pagtanggap. At sa dulo ng misa, isang batang lalaki ang lumapit sa mikropono. Walang nagsabi kung sino siya. Walang programang nagsaad ng bahagi niya. Ngunit pinayagan siyang magsalita. Marahan niyang sinabi, "Ang sabi ni Lolo Gregorio, huwag daw tayong matakot kung hindi natin alam ang lahat. Ang mahalaga ay kung pipili tayong magmahal kahit hindi malinaw ang lahat." Isang katahimikang banal ang bumalot sa basilika. Sa huling pahina ng kwaderno ni Gregorio, walang sermon. Walang sulat. Isang tanong lang, isinusulat ng nanginginig na kamay. Ang tunay bang lihim ay itinago o nakita mo na ba ito sa sarili mong salamin? At doon natapos ang kanyang kwento. O baka, doon lang ito nagsimula. Mag-subscribe sa channel na ito, sama-sama nating panatilihing buhay ang diwa ng pakikiramay, kababaang loob, at katapangan na napakaganda ng katawan ni Francis. Naway sumainyo lagi ang kapayapaan.